Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Welcome again to my channel at welcome ulit sa ating Bible reading na naman ngayong umaga. Ngayong linggong ito ay ang babasahin naman natin ay ang 8 to 9 ng 2 King. Kahapon nabasa na natin ang 6 to 7 at ito na nga ang verse 8, chapter 8. Sinabi ni Eliseo sa ina ng batang na kanyang muling binuhay. Ito yung 'di ba na yung bata na kanyang binuhay. Umalis kayo rito at mag-ibang bayan, sapagkat sinabi ni Yahweh na magkakaroon ng tagutom dito sa loob ng 7 taon. Sumunod naman ang babae sa sinabi ng propeta, umalis sila ng kanyang pamilya at nanirahan sa lupain ng mga Pilisteo sa loob ng 7 taon. Pagkalipas ng 7 taon, bumalik siya sa Israel at nakiusap sa hari na ibalik sa kanya ang kanyang bahay at lupa. Kausap noon ng hari si Gehazi, ang lingkod ng propetang si Eliseo. Sinabi ng hari, isalaysay mo sa akin ang mga himalang ginawa ni Eliseo. Nang isinalaysay na ni Gehazi ang tungkol sa pagbuhay sa patay, dumating ang ina ng batang binuhay ni Eliseo. Pumunta nga siya roon upang humingi ng tulong tungkol sa kanilang bahay at lupa. Nang makita ni Gehazi ang babae, sinabi niya sa hari, "Mahal na hari, ito po ang ina ng batang binuhay ni Eliseo." Ang babae tinanong ng hari kung totoo ang sinabi ni Gehazi, at sinabi niyang totoo nga. Kaya ang hari ay humirang ng isang tao at inutusan ng ganito, gawan mo ng paraan, maibalik sa babae ang lahat niyang ari-arian, pati ang ani ng kanyang bukid mula nang umalis siyang hanggang sa araw na ito. Pinababalik ng hari. Si Eliseo ay nagpunta sa Damasco at doon ay may sakit si Haring Ben-Hadad ng Syria. Nang mabalitaan niyang nasa Damasco si Eliseo, inutusan niya si Hazael na magdala ng mga regalo at makipagkita kay Eliseo ang propeta ng Diyos upang itanong kay Yahweh kung gagaling pa siya o hindi na. Lumakad si Hazael upang makipagkita kay Eliseo, karga ng 40 kamelyo, dala niya ang iba't ibang magagandang regalo na produkto ng Damasco. Pagdating kay Eliseo, sinabi niya, inutusan po ako ng lingkod ninyong si Ben-Hadad upang alamin kay Yahweh kung gagaling pa ang hari o hindi. Sabi, kung gagaling pa raw ang hari o hindi. Ang sagot ni Eliseo, bumalik ka sa kanya at sabihin mong gagaling siya, ngunit pinaalam sa kanya ni Yahweh na mamamatay siya. At tinitigan niya mabuti si Hazael hanggang sa ito'y mapahiya. Napaiyak si Eliseo nang itanong ni Hazael kung bakit siya umiiyak. Sinabi ni Eliseo, sapagkat alam kong gagawan mo ng malaking kasamaan ang buong Israel. Susunugin mo ang kanilang mga kuta, papatayin mo ang mga kabataang lalaki, dudurugin parang abo ang mga bata at bibiyakin mo ang tiyan ng mga buntis. So, nakita ni Eliseo, no? Pinakita ng Diyos sa kanya kung ano ang gagawin ng taong yun na kanyang kaharap, ano? Sagot naman ng lalaki, paano ko gagawin ang kakilakilabot na bagay na iyan? Ako'y isang hamak na alipin lamang, sagot ni Hazael. Sinabi ni Eliseo, ipinahayag sa akin ni Yahweh na ikaw ay magiging hari ng Syria. At bumalik na si Hazael kay Ben-Hadad. Ito yung hari. Tinanong siya nito, ano ang sabi sa iyo ni Eliseo? Sumagot siya, gagaling daw po kayo, sagot ni Hazael. Ngunit kinabukasan, binasa ni Hazael ang isang kumot at binalot sa mukha ng hari hanggang ito'y
mamatay. So yun na yung katuparan ng sinabi ni Eliseo kay Hazael. Nang sa Jordan na wait, sandali lang. Ito, nang si Joram na anak ni Ahab ay 5 taon nang naghahari sa Israel, si Jehoram na anak ni Haring Jehoshaphat ay nagsimula na maghari sa Juda. 32 taon siyang naging hari at 8 taon naghari sa Jerusalem. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sinundan niya ang yapak ng naging hari ng Israel tulad ng ginawa ng sambayanan ni Ahab na kanyang biyenan. Gayunman hindi pa rin ibinagsak ni Yahweh ang Juda alang-alang sa lingkod niyang si David at sa pangako niya rito na maghahari ang kanyang mga susunod na salinlahi habang panahon. Sa panahon ni Jehoram, naghimagsik ang Edom laban sa Juda at naglagay ng sariling hari. Pumunta siya sa Zair, dala ang lahat niyang karwahe, ngunit napaligiran sila ng mga Edominita. Kaya kinagabihan, nagpilit silang lumusot. Ang mga tauhan niya ay nagsipagtakas pauwi sa kanilang bahay. Mula noon, hindi na sakop ng Juda ang Edom. Hindi nagtagal, naghimagsik din ang Libna. Ang iba pang ginawa ni Jehoram ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Namatay siya at inilibing sa bayan ni David sa libigan ng kanyang mga ninuno, at humalili sa kanya bilang hari ay ang anak niyang si Ahazias. Si Ahazias na anak ni Haring Jehoram ay naging hari ng Juda noong 12 taon ng paghahari sa Israel ni Joram na anak ni Ahab. Si Ahazias ay 22 taon at 1 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Atalia na apo ni Omri na naging hari din ng Israel. Sinundan din niya ang yapak ng sambayanan ni Ahab na lolo ng kanyang asawa. Nagkasala rin siya kay Yahweh. Tinulungan niya si Joram nang salakayin nito ang Ramoth Gilead. Si Haring Hazael ng Syria noon ay sugatan ng malubha si Joram at umuwi siya upang magpagamot sa Jezreel. Nang mabalitaan ito ni Ahazias na anak ni Haring Jehoram ng Juda, dinalaw niya ito. Samantala, tinawag ni Propeta Eliseo ang isang propeta at inutusan, magbihis ka, pumunta ka sa Ramoth Gilead at dalhin mo ang langis na ito. Pagdating doon, hanapin mo si Jehu na anak ni Jehoshaphat at apo ni Nimshi. Sabihin mong iwan muna niya ang kanyang mga kasamahan at isama mo siya sa isang silid. Doon ibuhos mo ang langis na ito at sa kanyang ulo at sabihin mong pinili siya ni Yahweh upang maging hari ng Israel, pagkatapos umalis ka na agad. Sabi, pumunta nga sa Ramoth Gilead ang kabataang propeta. Nadatnan niya nagpupulong ang mga opisyal ng hukbo. Sinabi niya, napag-utusan po ako, mahal na pinuno. Si Jehu ang sumagot, sino sa amin ang kailangan mo? Kayo po, sagot ng propeta. Tumindig si Jehu at sumama sa propeta sa loob ng bahay. Pagdating doon, binuhusan niya sa ulo si Jehu. Ibinuhos niya sa ulo ni Jehu ang langis, sabay sabi, ganito ang sabi ni Yahweh,
ang Diyos ng Israel, bubuhusan kita ng langis upang maging hari ng Israel sa kanyang bayan. Papatayin mo ang iyong hari na anak ni Ahab upang may paghiganti ko kay Jezebel ang aking mga propeta at ang lahat ng lingkod ni Yahweh na kanyang pinatay. Mauubos ang angkan ni Ahab at papatayin ko ang mga anak niyang lalaki sa Israel, maging alipin o malaya. Gagawin ko sa pamilya niya ang ginawa ko sa pamilya ni Jeroboam na anak ni Nebat at ni Baasa na anak ni Ahiyas. Si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa kaparangan ng Jezreel at walang maglilibing sa kanya. Pagkasabi nito, dali-daling umalis ang kabataang propeta. At yun si Jezebel, di ba yung asawa ni Ahab yun, yung nagpapatay ng mga propeta, di ba? Tapos nang bumalik si Jehu sa kanyang mga kasamahan, tinanong siya ng mga ito, ano ang nangyari? Anong kailangan sa iyo ng lukulukong yun? Sabi niya, alam na ninyo kung anong gusto ng lukulukong yun. Ano nga ang sabi niya? Tanong nila. At sinabi niya, ganito ang sabi niya, inutusan ako ni Yahweh na buhusan kita ng langis upang ikay maging hari ng Israel. Pagkarinig nito'y dali-daling nilang inalis ang kanilang mga balabal at inilatag sa paanan ni Jehu. Hinipan nila ang trumpetas, sabay sigaw, mabuhay si Jehu, mabuhay ang hari. Pinag-aralan ni Jehu paano niya mapatay si Joram na noon ay kasama ang mga Israelitang nagbabantay sa Ramoth Gilead laban kay Haring Hazael ng Syria. Sa Ramoth Gilead laban kay si Haring Joram ay bumalik noon sa Jezreel upang ipagamot ang sugat na tinamo sa pakikipaglaban kay Haring Hazael at sa mga tauhan nito. Sinabi ni Jehu, kung talagang kakampi ko kayo, isa man sa kanila'y huwag ninyong pababayaang makapunta sa Jezreel upang ibalita ang nangyaring ito. Sumakay siya sa kanyang karwahe upang puntahan si Joram sa Jezreel na noon ay dinadalaw ni Haring Hazael ng Juda. Mula sa tore ng Jezreel na tanaw ng bantay ang pangkat ni Jehu. Sinabi niya, may isang pangkat na dumarating. Sumagot si Joram, sabihin mo salubungin ng isa nating mga ngabayo at itanong kung kaibigan ba siya o kaaway, sabi. So nagpunta nga yung inutusan at tinanong nga kung sinalubong si Jehu, tinanong kung siya ba ay kaibigan o kaaway. Sumagot si Jehu, kaibigan mo o kaaway, wala akong pakialam, sumunod ka na lang sa akin. Dahil dito sinabi ng bantay, sinalubong na siya ng ating kawal, ngunit paparating pa rin. So dalawang beses nagpadala ng sasalubong, pero ganun pa rin ang sinasabi. Kaibigan o kaaway, sumama ka sa akin. So ganun na nangyari. Sinabi uli ng bantay kay Joram, sinalubong na sila ng ating kawal, ngunit paparating pa rin ang pangkat. Parang isang siraulo sa sobrang bilis ng pagpapatakbo sa karwahe ang kanilang pinuno. Parang si Jehu na anak ni Nimshi, sabi. Sinabi ni Joram, ihanda ninyo ang aking sasakyan. Dali-daling sumakay sina Joram at Ahias at sinalubong ang pangkat ni Jehu. Nang magkasalubong sila sa lupain ni Nebot, nang makilala niya si Joram, itinanong niya, kapayapaan ba ang sadya mo, Jehu? Sumagot si Jehu, magkakaroon ba ng kapayapaan habang naglipa na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at pangkukulam na pinapalaganap ng ina mong si Jezebel? Asawa ni ni Ahab, 'di ba, si Jezebel, mangkukulam pala siya, no?
Nang marinig ito, biglang ibinuwelta ni Joram ang kanyang karwahe upang tumakas kasabay ng sigaw ng kay Azias, "Pinagtaksilan tayo!" Ngunit buong lakas na pinana ni Jehu si Joram. Tinamaan siya sa likod at tumagos hanggang sa puso. Bumagsak si Joram sa loob ng karwahe. Sinabi ni Jehu sa kanyang katulong na si Bidkar, "Buhatin mo siya at ihagis sa lupa ni Nabot ng Jezreel. Alalahanin mo ang pahayag ni Yahweh laban sa ama niyang si Ahab. Noong tayo'y kasama ni Paniya, ipakita mo pagkamatay ni Abot at ang kanyang mga anak. Gantihan kita sa lupaing ito. Kaya nga, buhatin mo siya at ihagi sa lupa ni Nabot upang matupad ang sinabi ni Yahweh." Nang makita ni Azias ang nangyari, tumakas siya papuntang Bet Agan. Ngunit ipinapana rin siya ni Jehu at siya bumagsak sa loob ng karwahe. Nang panong ito, Sagur na malapit sa Ibleam, gayunman nakatakas siya sa Megiddo at doon namatay. Ang bangkay niya ikinuha ng kanyang mga tagapaglingkod at sinakay sa karwahe at siya ay inilibing nila sa Jerusalem sa libingan ng kanyang mga ninuno na bayan ni David. Si Ahazias ay naging hari ng Juda noong 11 taon ng paghahari ni Joram sa Israel. Bumalik si Jehu sa Jezreel at ito'y nabalitaan ni Jezabel. Kinulayan ni Jezabel ang kanyang mga mata, inayos ng mabuti ang buhok at dumungaw sa bintana ng palasyo. Nang makita niyang pumasok si Jehu, tinanong niya, "Kapayapaan ba ang sadya mo, Zimri? Mamamatay ng sariling Panginoon," sabi ni Jezebel. Tumingala si Jehu at tinanong, "Sino sa inyo riyan ang aking kakampi?" Nang dumungaw ang 2 o 3 eunuko, sinabi niya sa mga ito, "Ihulog ninyo ang babaeng iyan." Hinulog nga nila si Jezebel nang ito'y bumagsak sa lupa. Tumalsik sa pader at sa mga kabayo ang kanyang dugo at ang bangkay ay pinasagasaan niya sa karwahe. Pumasok si Jehu sa palasyo upang kumain at uminom. Maya-maya sinabi niya, "Kunin ninyo ang sinumpang babaeng iyon at ilibing ninyo, sapagkat anak din siya naman ng hari." Ngunit nang puntahan nila ang bangkay upang ilibing, wala na silang nadatnan kundi ang dugo at ang buto ng kamay at paa niya. Nang ibalita ito kay Jehu, sinabi nitong, "Katuparan ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Elias na si Jezreel ay lalapain ng mga aso sa mismong nasasakupan ng Jezreel. Parang duming sasambulat ang kanyang bangkay at walang makakakilala sa kanya." So natupad yung sinabi dun sa asawa ni Haring Ahab noon na ganun nga ang mangyayari kay Jezebel, na yun nagpapatay ng napakaraming propeta at isa pala siyang mangkukulam, So sa ating nabasa, naging hari nga si Jehu sa panahon na yon, at yun ay sabi ng ating Panginoon. Natupad ang mga sinabi ng mga salita ng Diyos. So sa ating nabasa, mapapakinggan natin at mababasa natin na yung mga sinasabi niya sa propeta ng ating Diyos ay nagkakatotoo. Ito'y hindi man kaagad-agad, ngunit ito'y nagkakatotoo. Hindi maaring hindi magkakatotoo ang mga sinasabi ng ating Diyos. Lalong-lalo na nandito sa kanya mga salita, dito sa ating Biblia.
Yun nga lang, kapag hinirang na niya ang isang hari, dapat yun ay magsilbi ng totoo, gumawa ng tama, 'di ba? Sundin ng Diyos, dahil kung hindi matatapos kaagad ang kanyang paghahari at siya'y mamamatay, 'di ba? Kagaya ng mga narinig na nating mga hari na nandito sa kasulatan ng Diyos, no? Sa salita ng Diyos. So, tayo rin, kung minsan dapat din na tayo makinig, no? Makinig din tayo sa payo ng ating mga nakatataas ng ating presidente. Nakikita naman natin na ating presidente ay talagang nagmamahal sa ating bansa, sa mga tao, no? Pero ganun pa rin, marami pa rin kumukutya sa kanya, no? Marami pa rin na ang ayaw sumunod sa kanyang mga sinasabit kagustuhan. Pero kung iisipin nga natin, maayos naman ang ating presidente at lalong-lalo na sa kalagayan na to, nakita naman natin ang kanyang paghihirap sa nararanasan natin ngayon, di ba? Sa ating pang mga pangkaraniwang tao, ang kahilingan lang din ng Diyos ay yung tayo ay manalangin ng totoo. Ibigay natin yung ating puso't kaluluwa sa ating Diyos upang matupad ang ating mga panalangin, ang ating mga kagustuhan sa Kanya. Huwag nating kalimutan na ipagdasal ang bawat isa, ang ating presidente at ang buong mundo na maging maayos at maging malaya na sa virus na meron ang ating mundo, no? Maging malaya na ang ating bansa, ang ating mundo sa mga masasamang tao na nag-iisip na puro hindi magaganda, puro virus na ikamamatay ng marami, no? Ang mga virus na nagpapahirap sa ating mundo ngayon. Ipagdasal natin 'yun na maging maayos na at normal na uli ang ating mundo. Manalangin tayo. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Ama naming sa langit, Ama naming makapangyarihan sa lahat na nagbigay buhay sa lahat ng tao at sa lahat ng may buhay sa aming mundo. Maraming salamat sa iyong mga salita na aming nabasa na naman ngayong umaga, sa iyong mga salita na nagbigay buhay na naman sa amin at katatagan sa aming pananampalataya. Lord, huwag mo kaming pabayaan, O God. Naway hipuin mo ang aming mga puso upang maintindihan namin ang lubusan ng aming mga binabasa at mga naririnig na iyong mga salita. Naway ito'y aming maisa puso't isipan, lalong-lalo na maisa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Huwag mo kaming pabayaan, O Lord. Maawa po kayo sa amin lahat, sa inyong mga taong ginawa, O God. Maawa po kayo. Maawa po kayo sa lahat ng mga taong, lalong-lalo na Lord, ang mga taong hirap na hirap sa nararanasan ngayon. Ang mga taong sobrang gutom na sa nararanasan ngayon, O God. Maawa po kayo sa kanila. Maawa po kayo sa amin lahat, O God. Please, Lord, kaawaan mo po ang bawat taong inyong ginawa. Lalong-lalo na, Lord, ang aming presidente o ang mga presidente, Lord, na puro kabutihan din ang iniisip para sa kanilang mga bansa, O God. Maawa po kayo sa amin lahat. Lord, bigyan mo ng sapat na kalakasan ng aming mga presidente at bigyan ng tamang lakas, pag-iisip, O God, upang makapag-isip sila ng mabuti at tama. Una, para sa inyo, para sa aming bansa, O God, para sa lahat ng tao. Bigyan mo sila, Lord, ng mga takot sa kanilang puso't isipan, mga takot sa iyo, O God, upang gumawa lamang sila ng tama at sumunod sa iyong mga kautusan, O Diyos. Ganon din ang mga tao, O God, lahat kami, Lord. Bigyan mo rin kami ng tamang puso't isipan upang sumunod sa iyo, O God. Lakas ng loob, O Lord, upang mapagtagumpayan lahat ng tao ang mga nangyayaring ito, O God. Kaawaan mo po kami, Lord. Please, Lord, pakinggan mo po ang aming mga panalangin. Nawa, Lord, ang aming kahilingan, panalangin oras-oras na tanggalin mo na po ang virus na to at gawing normal na ang aming mundo, O God, upang makapamuhay na kami ng maayos, masaya, masagana at tagumpay, O Diyos. Please, Lord, pakinggan mo po ang aking panalangin. Please, Lord, pakinggan mo po ang lahat ng nananalangin sa mga oras na to at lahat pang mananalangin, O God. Please, Lord,
wala na po nawang virus pa na maimbento o God o makasasama sa lahat ng tao o makasasama sa aming mundo. Please Lord, puro kaayusan na lang ang isipin nawa ng lahat ng tao. Puro kabutihan na lang o God. Puro pagsunod na lamang sa iyo ang maisip ng mga tao o Diyos upang maging maayos ang mundo. Upang maging tagumpay kami, muling masagana at maging masaya. Lord, please always bless us all and guide us all, Father God. Ilayo mo po kami lahat sa anumang kapahamakan, sakuna, Lord, tukso, virus, Lord, at gawa ng kaaway. I-guide mo po kami sa kabutihan lamang, O God. Again, Lord, maraming salamat sa lahat dahil alam ko pong nakikinig ka po ngayon sa amin. Pinakikinggan mo po kami ngayong araw na to, O God. Ngayong oras na to, O God. Pakikinggan mo po kami oras-oras, O God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit dahil inaangkin na namin ang katagumpayan na to, O God. Nakaayusan ng aming mundo ay matutupad na in Jesus name, O God. In Jesus name. In Jesus name, O God. Lord, siniselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoon sa Kristo ang aking panalangin at ang lahat ng nanalangin ay tagumpay na. In Jesus name, Father God. In Jesus name. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong sa Kristo, na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat, salamat. Salamat muli sa inyong pagsama sa aking Bible reading na naman ngayong umaga. Nawa lagi niyo akong samahan sa ating Bible reading. Marami tayong matututunan at tayo talaga palalakasin ng Diyos. Palalakasin ang ating pisikal na katawan, ang ating kaluluwa, ang ating puso, isipan ay magiging maayos sa pagbabasa at pakikinig ng mga kanyang salita. At ito ay ating isabuhay. Maraming salamat. At God bless po. God bless po sa lahat. Yung mga bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe po kayo. I-like nyo po ang ating mga video at i-click nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga i-upload ko pang mga videos. Salamat po muli. Magandang umaga sa lahat. Mabuhay po tayong lahat. God bless sa ating lahat.